Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Nagsisimula ang kwento sa silangang rehiyon, sa Shinkayan sect, kung saan isang pares ng mga itim na swan ang magkahaplos na nagliliyad sa gilid ng lawa. Ang tahimik at mapayapang tanawin ay biglang nabasag nang marinig ang isang malakas na sigaw ng paghihirap. Ang tinig ay nagmula sa isang matandang lalaking nakatayo sa tabi ng lawa, dahilan para magulat at magsisigaw sa takot ang magkasintahang ibon. Nakatingin ang matanda sa kanyang kulubat na mukha na malinaw na refleksyon sa tubig, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ang ating bida ay hindi inaasahan na, matapos lamang niyang midlip sa klase, paggising niya ay nasa katawan na siya ng isang matandang lalaking halos maabo na ang buhay. Naramdaman niya ang panghihina at sakit, at tuluyang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata habang tinatangisan ang sinapit. Dati siyang matangkad na binatang may taas na 185 centimeters, bagong pasok sa unibersidad at hindi pa nararanasan ang sarap ng buhay, ngunit ngayon ay isa na siyang matanda na malapit sa kamatayan, isang bagay na hindi niya matanggap. Nanginginig si Yunlin sa galit, namumula ang mga mata at ayaw magpatalo sa tadhana. Galit na sigaw niya, kung tumawid nga ako sa ibang mundo, dapat lang na itong matandang ito ay isang nakatagong dalubhasa. Gusto kong makita ang kanyang mga alaala. Sa pamamagitan ng mga bahid ng nakalipas na alaala ng katawang ito, nalaman niyang ang mundong kinaroroonan niya ay tinatawag na Kwanlun Realm, isang lugar kung saan ang mga cultivator ay lubos na iginagalang. Ang antas ng kapangyarihan ng mga cultivator ay nahahati sa ganito: Refined Shi, Foundation Establishment, Golden Elixir, Yuan Ying, Divinity, Integration, Great Ascension, Save Lives, at True Immortal. Ang katawan na kasalukuyang tinitirhan ng ating bida ay sa mismong orihinal na may-ari nito. Noon, ang orihinal na Junlin ay napakatalino at maagang nakarating sa Golden Elixir stage. Dahil sa pambihirang talento, siya ay napili upang sumali sa Mystic Shinkayan sect, isa sa 6 na pangunahing sekta sa silangang bahagi ng Wasteland Province, isang oportunidad na hindi basta-basta nakukuha. Ngunit sa isang operasyon upang paksain ang masasamang cultivator, siya ay inatake ng pataksil. Nasira ang kanyang dantian, dahilan upang tuluyang mawala ang kanyang cultivation at maging isang walang silbi. Makalipas ang higit 1 dekada, siya ay naging mapurol ang pag-iisip, nabalot ng negatibong damdamin, at tuluyang sumuko sa buhay, nanatili na lamang sa bundok na walang pakialam sa mundong labas, hanggang sa umabot siya ng 110 taong gulang. Biglang nag-iba ang anyo ng mukha ng ating bida. May pumasok sa kanyang isipan na nagdulot ng matinding takot, labis siyang pinagpawisan, nanginginig ang buong katawan, at nagluluha ang mga mata. Sa lahat ng oras, isa lang pala akong ordinaryong tao. At base sa edad ko, dapat anumang sandali ay mamamatay na ako. Kakatawid ko lang sa mundong ito. Ngunit naalala niya ang mga taon na ginugol niya sa pagsusulat ng mga web novel, kaya unti-unti siyang kumalma. Sa kanyang isipan ay biglang pumasok ang isang ideya. Kung crossover ito, dapat may system. Siguradong hindi puputulan ng kapalaran ang aking landas. Mariin niyang ibinagsak ang kanyang tungkod sa lupa. Nakapwesto sa lupa, nakataas ang baba at puno ng kayabangan ang mukha. Itinuro niya ang langit at malakas na sumigaw. System, narito na ang tatay mo. Lumabas ka at humarap sakin. Ngunit ang langit ay tumugon lamang sa binata sa pamamagitan ng isang mabigat at masakit na hampas. Walang anumang paggalaw mula sa kahit anong direksyon. Nakikipagtaguan ka ba sakin? Bilasan mo na, tigilan mo na tong kalokohan. Mukhang kaawa-awa ang ating bida. System, sige na, mali ako. Biro lang yun. Magpakita ka naman. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, nananatiling tahimik ang espasyo. Nagsimula siyang mawala ng pag-asa, hanggang sa bigla niyang maalala ang isang bagay. Mabilis niyang kinapa ang sarili, hinahanap ang huling patak ng pag-asa. Baka,
hindi system ang sagot. Paano kung may singsing ako mula sa pinuno ng sekta? Para naman hindi ko apihin ang mga mahihina. At doon, natagpuan niya ang isang lumang singsing. Mahina ang boses niyang nagtanong. Hoy, matanda, nandyan ka ba sa loob? Pero nang walang anumang reaksyon mula sa singsing, nagsimulang kabahan si Yunlin at galit na sumigaw. Matanda, huwag kang magpanggap. Alam kong nandyan ka lang at nagtatago. Pagkalipas ng mahabang sandali at wala pa ring tugon, desperado niyang itinapon ang singsing. Sa puntong ito, hindi na niya nakontrol ang sarili. Matalim ang tingin niyang itinaas ang tungkod sa langit at sumigaw ng mura. Putik ka, matandang langit. Narinig ang kanyang mga sumpa. Hindi na kinaya ng system ang magtago at napilitan itong magpakita, sabay babala sa binata tungkol sa kanyang pananalita. Pagsusukat ng datos, lumalabas na masama ang pananalita ng host. Kaya't ang system na ito ay automatikong mag-a-activate ng passive response. Pakiusap, iwasan ang pagmumura at magsikap na maging isang sibilisadong tao. Halos mapaluha si Yunlin sa tuwa nang makita ang system pero sabay ding inirapan ito. Aba, kung magtatago ka pa, muntik mo na akong ipahamak. Akala ko tuloy, mortal lang ang linya ng librong to. Sabay nagbigay ang system ng abiso. Paumanhin, medyo mahimbing ang tulog ko kanina at ngayon lang ako nagising. Bilang kabayaran, bibigyan kita ng beginner's gift pack. Nais mo bang buksan ito? Walang pag-aalinlangan, sumigaw si Yunlin. Buksan mo na para sakin. Agad siyang binigyan ng system ng isang espesyal na kakayahan. Habang mas malakas ang kaharap niya, mas lalo siyang lumalakas. Sa tuwing makakaharap siya ng kalabang mas mataas ang antas kaysa sa kanya, automatiko at permanente niyang makukuha ang cultivation na isang antas na mas mataas kaysa kalaban, at wala itong anumang side effect. Namangha si Yunlin. Totoo ba yan? Halimbawa, kung ordinaryong tao lang ako ngayon. Sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang magduda tungkol sa posibilidad na humarap sa mga immortal, pero agad siyang siniguro ng system na walang magiging problema. Sa narinig niya, si Yunlin ay labi ang pananabik niya. Pero, kung totoo to, hindi ba ibig sabihin nito ay magiging walang talo ako? Lagi akong isang hakbang sa unahan ng kalaban. E kung ganon, ano pa ang silbi ng pagko-cultivate? Cultivate my ass. Nang marinig ito, agad binuhusan ng system ang binata ng malamig na katotohanan. Ang mabait na system ay nagpapaalala sa host, may natitira ka na lamang na 1 oras bago tuluyang matapos ang iyong buhay. Parang natulala siya sa narinig. Hindi, posible bang mamamatay na talaga ako? Kailangan kong bumaba agad sa bundok para maghanap ng tao at magpanggap na aksidenteng mabangga, para lang hamaba ang buhay ko. Sa pag-iisip na ito, umasa siya sa kanyang tungkod at mabigat ang bawat hakbang pababa ng bundok. Hindi pa siya nakakalayo ay hinihingal na siya, at napabuntong hininga habang sinasabi sa system. Sabi mo, may heavenly demon sa tuktok ng bundok, dahil sayo, naabala tuloy ako ngayon. Muling nagpakita ng abiso ang system, mabait na nagpapaalala. Ang natitirang oras para mabuhay ang host ay 35 minuto. Nang marinig ito, mas lalo pang nag-init ang ulo ni Yunlin at sumigaw. Tama na nga, kakamadali mo. Para kang nagmamando sa isang libing. Sa tanda kong to, sa tingin mo ba makakasabay pa tong mga buto ko? Sa sandaling iyon, sa tuktok ng malayong bundok, biglang nagtipon ang may itim na ulap, tinakpan ang buong kalangitan. Umalangaw-ngaw ang kulog, agad na nakapukaw ng atensyon ni Yunlin, dahilan para siya'y magulat. Ano to? Mga itim na halimaw ba yan? Mga demon beast. Samantala, sina Su Yunlan, kasama ang mga disipulo at matatandang elder, ay nagtipon. Punong-puno ng galit, sumigaw si Su Yunlan. Napakabastos. Sinong halimaw ang naglakas loob na gambolain ang Xian sect ko? Sa himpapawid, nakalutang ang Qingping Demon King, mayabang na nagbanta. Ang Xian Tian sect ay mga walang hiya. Buhay pa ang haring demonyo na ito,
At ngayon ay tuluyan ko na kayong buburahin sa mundong ito. Dahil sa kanyang kaabangan, hindi na napigilan ni Su Yunlan ang galit. Taon na ang nakalilipas mula nang malubhang sugatan niya ang nilalang na pumatay sa buong Lee Kingdom, na itinapon niya mula sa bangin na libo-libong talampakan ang lalim. Ngunit hindi niya alam, nakaligtas pala ito sa pamamagitan ng sukdulang swerte, at ngayon ay bumalik dala ang isang hukbo ng mga halimaw upang maghayganti. Sa halip na magpasalamat, mas pinili nitong gantihan ng puot ang buhay na ibinigay sa kanya. Nakalutang pa rin sa ere ang Qingping Demon King, nagpapakawala ng nakakatakot na aura, sabay tawang malakas. Ganyan lang ba ang kayang sandalan ng sekta mo? Damang-dama ang bigat ng presyon mula rito, agad namutla si Su Yunlan at sumigaw. Ano, nakalusot ka na sa Nent Soul stage? Agad namang nagtanong ang isang elder, puno ng takot, kung ano ang kanilang gagawin. Ang isang makapangyarihang kalaban na nasa Nent Soul stage ay hindi nila kayang labanan. Nang makita ito, mabilis na tumalikod si Yunlan at malakas ang tinig na sinabi ni Su Yunlan. Kahit ganun, hindi tayo pwedeng basta na lang umupo at maghintay. Sa puntong ito, wala na tayong magagawa kundi lumaban hanggang kamatayan, determinadong ipagtanggol ang Xintian sect. Pagkasabi noon, sabay-sabay silang sumugod pasulong. At doon, nagsalpukan ang isang tao at isang demonyo sa gitna ng labanan. Ipinag-utos ng Qingping Demon King. Sige lahat kayo, salubungin niyo ako. Patayin niyo ang mga maruruming Daoist na yan. Sa paanan ng bundok, nasaksihan ng ating bida ang eksenang nasa harap niya. Nanginginig ang kamay niyang itinaas sa kawalan, puno ng desperasyon. May tao bang pwedeng tumulong sakin? Ngunit walang kahit isang immortal na nakarinig ng kanyang pagsusumamo. Tanging paalala lamang ng system ang sumagot. Host, mayroon ka na lamang na 20 minuto ng buhay. Agad na gumawa ng paraan para iligtas ang sarili. Sa narinig, parang nawalan na ng pag-asa si Yunlin. Hindi, imposible. Kailangan ko na bang mag-reincarnate ng ganito kabilis? Ang layo nila, hindi nila ako maririnig. Alam niyang kakaunti na lang ang oras niya, wala siyang magawa kundi gamitin ang tungkod para magpatuloy umakyat ng bundok. Samantala, muling bumalik sa mainit na labanan sa pagitan ng Qingping Demon King at ng mga tao ng Xiantian sect. Mayabang na tumawa ang Qingping Demon King. Napakahina. Kung yan lang ang lakas nyo, ngayon na ang katapusan ng Xiantian sect. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kalakas ang isang Nent Soul stage. Pagkasabi noon, pinakawalan niya ang napakalakas na sinag ng liwanag na may daladalang nakapangangilabot na presyon na bumagsak sa kanila. Ilang tao ang tinamaan at natambas sa lupa. Si Yunlan, duguan ang gilid ng bibig, ay pilit na bumangon habang hawak ang kanyang tiyan. Wala nang ibang paraan, masyadong malaki ang agwat ng Golden Elixir stage sa Nent Soul stage. Nang makita ang kaawa-awang kalagayan nila, hindi mapigilan ng Qingping Demon King ang tumawa ng malakas. Ha, sino pa ang gustong lumaban? Umupo na lang kayo dyan at maghintay ng kamatayan. Sa sandaling iyon, mula sa isang bundok na hindi kalayuan, biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na sigaw. Hoy! Ikaw! Tanga kang ibon! Bumalik ka rito! Huwag ka ng paikot-ikot dyan, sa'yo ako nakikipag-usap. Sa narinig, napatigil ang Qingping Demon King at napalingon sa pinagmulan ng tinig. Nakita niyang isang matandaang nang aasar sa kanya, dahilan para magalit siya ng husto. Yabang mo, matandang ito. Gusto mo na talagang mamatay, ano? May gana ka pa talagang insultuhan ako. Namula ang mukha ng ating bida at mas lalo siyang sumigaw sa speaker na puno ng pang-aasar. Kung hindi kumbinsido ang tanga mong ibon, lumapit ka rito at lumaban ka sakin. Maghapon na akong naghihintay sa'yo dito. Kapag hindi ka pumunta, apo na lang kita. Buti na lang nakapaghanap ang binata sa bahay ng matanda ng isang speaker. Alam niyang basta't gamitin niya ito. Gamit ang spirit stones, maaari niyang paganahin at gamitin ang speaker na iyon.
Dahil sa pangungutya sa kanya, galit na galit ang Qingping Demon King at halos gusto na lang niyang maghukay at magtago sa ilalim ng lupa. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakatagpo ng taong ganito kayabang. Sa sandaling ito, nakatuon ang lahat ng mata kay Yunlin. Hindi makapaniwala ang grupo na ang taong iyon ay ang kanilang junior brother. Isang babae ang napasigaw, "Diyos ko, iyon ba ang maalamat na Misty Peak?" May ilan na hindi maitago ang pagkabigla, dahil alam nilang si Yunlin ay nagkulong at iniwasan ang mundo sa loob ng ilang dekada, kaya paano siya biglang napadpad dito? Natatakot silang baka gusto niyang sumali sa laban. Ngunit sa kasamaang palad, alam nilang inatake siya noon, tuluyang nawasak ang kanyang cultivation, at naging walang silbi. Isa pang tao ang sumigaw. Si Yunlin, nang aasar sa Qingping Demon King. Hindi ba't parang hinahanap niya ang kanyang kamatayan? Tumawa ng malakas ang Qingping Demon King, puno ng pang-uuyam ang tinig. Hahaha, so, ikaw pala ang walang silbing taong iyon mula ilang dekada na ang nakalipas. Halos bumigay na ang katawan ni Yunlin. Pilit niyang kinalap ang huling patak ng lakas at sumigaw sa speaker. Apo, hindi ko kailangan ng cultivation para patayin ka at gawing inihaw na pugo. Kung may tapang ka, halika rito at mamatay ka na. Mabait na nagpapaalala ang system. Host, may natitira ka na lamang 10 segundo bago tuluyang mamatay. Bumuhos ang pawis sa kanyang noo habang lalo siyang nanghihina. Bakit ba tong tanga na ibon, puro Saturday? Ang dami pang sinasabi. Kung hindi mo ako tatamaan, mamamatay na rin ako. Nagsimula ang countdown ng system. 10, 9, 8, 7. Walang magawa si Yunlin kundi sumigaw ng tulong sa loob ng kanyang isipan. Galit na galit, nilikom ng Qingping Demon King ang lahat ng lakas at pinakawala ng isang haligi ng liwanag na tuwirang tumama kay Yunlin. Kung kamatayan ang hanap mo, dudurugin ka ng haring ito hanggang maging abo. Sa harap ng nakakatakot na atake ng Demon King, hindi natakot si Yunlin, bagkus, mas lalo pa siyang na-excite. Sa sandaling iyon, nanlaki ang kanyang mga mata, may kumikislap na liwanag sa kanyang tingin, at sa loob ng kanyang mga papayla ay lumitaw ang imahe ng isang bulaklak. Nagbigay ng sukat ang system. Host ay inaatake ng isang kalabang nasa early stage Yuaning. Automatikong ina-activate ang passive effect, mas malakas ang kalaban, mas lalo kang lumalakas. Nakamit ang cultivation ng mid-stage Yuaning. Makalipas lamang ang 1 segundo, isang makapangyarihang puwersa ang sumabog mula sa katawan ni Yunlin. Unti-unting bumata ang kanyang kulubat na mukha, naglaho ang mga guhit sa kanyang balat. Napatingin si Yunlin sa kanyang muling sumiglang katawan at napaisip. Ito na ba ang Nent Soul Stage? Sumagot ang system. Siyempre, napaka-profesional ng system natin. Sa sandaling iyon, isang malakas na aura ang sumabog mula kay Yunlin. Naglalabas ng lakas upang salubungin ang atake ng Haring Demonyo. Nagbanggaan ng marahas ang dalawang aura, na lumikha ng matinding tensyon sa paligid. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw, yumanig ang lupa sa paligid nila. Nabigla ang Haring Demonyo ng Qingping sa eksena, natigilan at pinagpawisan ng todo. Anong nangyayari? Ang matinding puwersa ni Yunlin ay nagpatakip ng mukha sa lahat dahil sa takot. Isang nakatatandang senior sister ang nag-aalala na nagtanong. Ye junior brother, buhay pa ba siya? Mula sa alikabok ng pagsabog, lumabas si Yunlin na taglay ang kaakit-akit na mukha at walang kapintasan na aura. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata, tinitingnan ang kumikislap na gintong lotus sa kanyang kamay. Nakakagulat, ito ba ang tunay na lakas ng nascent soul stage? Kaya pala ito ang itinuturing na pinakamataas na puwersa sa daigdig ng tao, nakakatakot nga. Nanigas ang ekspresyon ng Haring Demonyo ng Qingping at nauutol na nagsalita. Ay ikaw din ay nasa nascent soul stage. Hindi niya akalaing mas mataas pa ang antas ng kultibasyon ng kalaban kaysa sa kanya. Nagulat ang lahat,
halos hindi makapaniwala. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, si Ye Junior Brother ay isa palang malakas na nascent soul stage. Kaya pala nawala siya ng ilang taon para lang magtago. Akala natin isa lang siyang karaniwang mortal, pero nakalusot na pala siya sa Yuaning Realm. Ye Junior Brother, niloko mo pala kami. Nag-umpisang magbulungan ang mga tao, namamangha. Tinago niya pala ang tunay niyang kakayahan, at ito pa'y Yuaning Realm. Sa buong Wasteland Province, halos wala pang ganyan, pero ang ating Shin Tian sect ay nakagawa ng isa. Sa sandaling iyon, natakot ang haring demonyo ng Qingping, umurong at nag-clasp ng kamay bilang paggalang. Ang nangyari kanina ay isang malaking, hindi pagkakaunawaan lamang. Pinipili kong tapusin na ang alitan sa inyong sekta. Magbibigay galang ako sa tamang oras. Ngunit malamig na tumugon si Yunlin. Sinira mo ang pundasyon ng Xi'an Tian sect at pumatay ng napakaraming alagad namin, tapos sasabihin mo sakin na hindi pagkakaunawaan lang ito. Sa puntong iyon, umalangaw-ngaw ang boses ng sistema. Binabati ang host sa unang tagumpay sa cultivation. Nakakuha ka ng mahiwagang talento, isang random na gantimpala mula sa sistema, ang dakilang piitan ng kagubatan. Ngumiti si Yunlin nang may tagumpay at pinuno ng espiritual na enerhiya ang kanyang kamay. Liliping ko ang buong angkan mo. Pupuksain ko ang inyong sekta. At pagkatapos, sasabihin ko sa iyo na isa lang yung hindi sinasadyang hindi pagkakaunawaan. Nanlaki ang mga mata ng haring demonyo ng Qingping, at sa galit na hindi niya matanggap. Kagat ang labi at mariing nagbanta. Mas malalim ng kaunti ang cultivation mo kumpara sa akin, pero hindi naman ganoon kalaki ang agwat. Gusto mo ba talaga ng labanang hanggang kamatayan? Ayaw sanang galitin ng ating bida ang kalaban, pero kung siya'y aatakihin, tiyak na gagantay siya. Itinutok niya ang daliri sa mukha nito at mariing sinumpa. Isa kang walang kwentang basura na pumatay ng napakaraming tao. Kahit mamatay ka pa, wala akong pagsisisi. Nagalit ng husto sa pang-uuyam ng ating bida ang kalaban at malakas na sumigaw. Tao, itinulak mo ako sa ganitong punto. Kahit masunog ko pa lahat ng aking inner Dan, isasama kita sa kamatayan. Wala kang kaalam-alam sa hangganan mo. Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay, bumuo ng isang malaking bola ng enerhiya. Kumerba ang sulok ng kanyang labi, may ngiting puno ng kumpiyansa habang tinitigan ito. Ang walang alam sa kanyang limitasyon. Inilabas ni Yunlin ang kanyang pinakamalakas na teknik, dakilang daliring nagbubukod ng ilang, isang matinding atakeng tumama sa hambog na agila upang turuan siya ng aral na hinding-hindi niya makakalimutan. Kumalat ang teknika, at ang nakakatakot na enerhiya ay nagpawala ng composure ng Qingping Demon King. Nataranta ito at sumigaw. Ano to? Sandali, tigil. Ye Junlin. Ibibigay ko sayo ang asawa ko. Hindi ko na kailangan ang aking angkan. Nakikiusap ako. Kakapasok ko pa lang sa Yuaning Realm. Ayoko pang mamatay. Bumagsak ang napakalakas na puwersa, dinurog ang batuhing lupa. Kasunod ay isang malakas na pagsabog na yumanig sa paligid. Nang hamupa ang alikabok, tanging ang dagwang bangkay ng Qingping Demon King ang naiwan sa malamig na lupa. Nang makita ng mga natitirang halimaw na patay na ang kanilang pinuno, nang inag ang mga ito sa takot at nagsitakbuhan. Patay na ang hari, tumakbo tayo, pero hindi porket gusto nilang tumakas ay makakaligtas na sila. Dahan-daang tinaas ni Yunlin ang kamay, at ang buong katawan niya ay naglabas ng nakakakilabot na enerhiya. Tatakas kayo, isang higanteng kamay ang bumagsak at dinurog ang grupo ng mga halimaw. Pagkatapos, bumaba siya sa gitna ng karamihan, magulo ang buhok na humahampas sa hangin, nangingibabaw ang presensya, at nagsabi. Ang mga maruruming ibon na to ay hindi na mangangahas na guluhin ang Siyantong sect. Magalang na nagbaw si Yunlan at sinabing, Ye Junior Brother, sa pagkakataong ito, lubos tayong pinalad na kasama ka. Patawad, dati akala ko nasayang at tuluyang bumagsak na ang cultivation mo.
Hindi ko inasahan na nakapag-breakthrough ka sa Yuaning. Ngumiti lamang siya ng banayad bilang tugon at tinitigan ito. Samantala, pinaikot ni Su Qianxuo ang buhok niya habang marahang tumatawa. Ano tinitingin-tingin mo? May dalang anyo ka pa ng isang junior ye. Ganito, paano siya tuluyang babagsak? Ang master pick ng Hidden Sword, si Xiao Deho, ay puno ng kasabikan at nagsabi. Tama ka. Ang kabab ang loob ni Junior Brother Ye ang dahilan kung bakit hindi siya nagyayabang at tahimik lang na pinuprotektahan ang sekta. Huminga ng maluwag si Yunlin at naisip sa sarili. Ayos to, marunong mag-imbento, pero mabuti na rin, nakatipid ako sa sakit ng ulo sa pagpapaliwanag. Pero habang tila kalmado na ang lahat, biglang umalangaw ang isang desperadong sigaw. Ipaabot sa master. May matinding panganib. Isang nakatatandang elder, balot ng dugo, ang sumusuporta sa isang malubhang na sugatan at tumatakbo papalapit, nananawagan ng tulong. Bigla na lang sumugod ang Wind Thunder sect para agawin ang spiritual mineral resources ng ating sekta. Ang mga disipulo na nagbabantay ay namatay ng malagim. Kakapawi lang ng tuwa ni Yunlan nang marinig niya ang balita at agad na nagalit. Anong klaseng dahilan yan? Ang Wind Thunder sect, karaniwan ay maganda ang ugnayan natin sa kanila, hindi ba? Paanong nagkaroon sila ng tapang na gawin ito? Dagdag pa niya, kung wala tayong spiritual mind para mag-cultivate, para na rin itong pinuputol ang ating landas tungo sa pagiging immortal. Itinutulak nila tayo sa isang bangin. Nakita niya si Yunlin at dali-daling nagsabi. Junior Brother Ye, naghahanda akong pangunahan ang mga disipulo para bawiin ang ating yaman. Sasama ka ba sa akin? Biglang dumilim ang ekspresyon ni Yunlin. Alam niya na ang Wind Thunder sect ay isa sa 6 na pangunahing sekta sa Wasteland Province. Noon, maraming beses na silang nagkaroon ng alitan, pero nakokontrol pa rin ang sitwasyon. Ngayon, ang kanilang paglusob ay malinaw na pagsasamantala sa lakas ng Demon Clan para maisagawa ito, isang tunay na kasuklam-suklam na plano. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang nag-anunsyo ang sistema. Mission check-in activated. Mangyaring kumpletuhin ang check-in sa Wind Thunder sect at ang host ay makakatanggap ng gantimpalang hindi mo maiisip. Nang mabasa ito ni Yunlin, agad na gumaan ang kanyang pakiramdam. Oh, isa na namang misyon. Tutal, makakaharap ako ng malalakas na kalaban, mas mabuti nang patayin ko sila sa sariling teritoryo nila at gulatin sila. Matapos mag-isip ng kaunti, hindi na siya nag-atubiling sabihin sa lahat na ipagpatuloy ang kanilang gawain, habang siya naman ay direktang haharap sa Wind Thunder sect upang tuluyang alisin ang ugat ng problema. Agad na nagtaas ng hinlalaki si Yunlan at hindi nakalimutang purihin. Si Junior Brother Ye ay talaga namang kahanga-hanga. Hindi na nag-aksaya ng oras si Yunlin at umalis na. Nakatuon ang mga mata ng lahat sa kanya, hindi maitago ang paghanga. Pagkalipas ng napakaraming taon, ang Xiantian sect ay muli na namang ganito kalakas. Sa tulong ni Master Ipik, maaari tayong maging nangungunang sekta sa 6 na pangunahing sekta sa probinsya ng Wasteland. Lumipat ang eksena sa Wind Thunder sect, kung saan may isang grupo ng mga tao na nagbubulungan sa isa't isa. Hindi ko inakalang magiging ganito kaayos ang lahat. Matapos nating dalhin ang Demon King sa Xiantian sect, madali na rin nating nasamsam ang lahat ng kanilang espiritual na kamalayan. Maaari tayong umunlad at maging nangungunang sekta sa buong Wasteland Province. Isang tao ang nagtanong ng may kaba. Pero, hindi ba't baka habulin tayo ng Demon King? May isa namang sumagot ng may kumpiyansa. Ano ba ang dapat ikatakot? Hindi mo ba alam na ngayong araw, inimbitahan ng Wind Thunder sect ang isang dakilang personalidad mula sa Immortal sect? Hanggat nandito siya, walang magiging problema. Sa main hall, masayang nag-uusap si Qin Yunhai at si matandang mo. Matandang mo, nabalitaan ko na ang anak kong si Chen Xiao ay napakahusay sa Immortal sect at tinanggap bilang alagad ng isang kagalang-galang na guro. Totoo ba ito? Tanong ni Qin Yunhai.
Si matandang mo, na nakaupo sa tabi niya, ay mabagal na tumugon. Master Qin, naglakbay pa ako mula sa Qing Province para lamang sa bagay na ito. Ang inyong batang ginoo ay napansin at pinahalagahan ng Giant Son Venerable at tinuturuan ngayon ng mga pinakamataas na Taoist techniques. Walang duda, napakalaki ng magiging potensyal niya sa hinaharap. Pagkarinig nito, hindi maitago ni Qin Yunhai ang kanyang tuwa. Napakagaling. Ibig bang sabihin nito, may pagkakataon na ang anak ko na maging isang immortal? May isa pang tao sa paligid na sabik ding nagsabi, Master, tiyak na karapat-dapat itong ipagdiwang. Sa sandaling iyon, inilabas ni matandang mo ang isang kahon na naglalaman ng isang mataas na antas na transformation elixir at iniabot ito kay Qin Yunhai. Isang transformation elixir, gulat na sabi ni Qin Yunhai. Sabay-sabay namang bumati ang lahat ng nasa ibaba. Binabati ka namin, Master. Sa tulong ng elixir na ito, tiyak na makakabutas ka at makakamit ang antas ng Yuaning Cultivator. Hawak-hawak ni Qin Yunhai ang kahon at masayang tumawa. Hahaha, ang anak ko ay may napakalaking potensyal. Tunay na doble ang kasiyahan ko ngayon. Pagkatapos ay tumingin siya kay matandang mo at nagtanong tungkol sa Demon King. Nangako naman si matandang mo na agad niya itong aayusin. Sa narinig na iyon, lalong gamaan ang loob ni Qin Yunhai, na parang nakahukay ng ginto. Napakaganda. Salamat sa iyong pagsisikap, Ginoo. Kung hindi dahil sa pagtukoy mo sa antas ng Demon King sa pagkakataong ito, halos mawalan na ng pagkakataon ang Wind Thunder Sect na maagaw ang mga yaman ng Xiantian Sect. Biglang, isang malakas na pagsabog ang umalangaw mula sa labas, dahilan para magulat at mapatingin ang lahat sa pinagmulan. Mula sa itaas, dahan-dahang bumaba ang ating bida at tinanong sila. Ito ba ang Wind Thunder Sect? Nakita ni Qin Yunhai ang isang mananalakay at galit na galit itong sumigaw. Sawa ka na bang mabuhay? Anong kapal ng mukha mong sumugod dito sa pangunahing bulwagan ng Wind Thunder Sect? Ngunit ang ating bida ay ngumisi ng may pangungutya. Nakahalukip-kap ang binata habang nagpapakilala. Ako ang ating bida mula sa dakilang sa. Narito ako para patayin kayong lahat mula sa Wind Thunder Sect. Agad na naramdaman ng lahat sa paligid ang nakakabiglang aura ng Yuaning Realm, dahilan para sila'y mapahinga ng malalim sa pagkagulat. Biglang nag-anunsyo ang sistema, check-in sa Wind Thunder Sect ay natapos na. Binabati kita, host, nakamit mo ang Human King Seal at ang Great Void Technique. Nasiyahan ang ating bida sa kasanayang natanggap mula sa sistema at nag-thumbs up. Hindi makapaniwala si Shiny Yunhai. Totoo bang Yuaning Cultivator ang taong ito? Paano nagawang galitin ng Wind Thunder Sect ang ganitong uri ng tao? Pero, bakit parang pamilyar ang pangalan niya? Sa kaba, nagsalita ulit siya. Kaibigang Taoist, maaari ko bang malaman kung bakit ka naparito sa aming Wind Thunder Sect? Malamig ang tugon ng ating bida. Anong kunwari mong hindi mo alam? Hindi mo ba malinaw na narinig ang pangalan ko? Ako ang master ng Misty Peak, Xiantian Sect, Ye Junlin. Kayo'y nakipagsabuatan sa Demon King upang sakupin ang teritoryo ng aking Xiantian Sect, isang kasalanang laban sa langit. Simula ngayon, wala nang dahilan para umiral pa ang Wind Thunder Sect. Nanlaki ang mga mata ni Chen Yunhai nang makilala ang kaharap. Ye Junlin, ikaw nga. Hindi ba't inambus ka noon at nawala ang lahat ng cultivation mo? Paano ka naging isang Yuaning Realm Cultivator? Sa loob-loob niya'y nagtataka at namamangha. Bukod pa rito, ang presensya nito rito ay nangangahulugang, patay na ang Qinping Demon King. Malaki ang pagtatago ng Danshin Tian Sect sa kanilang mga galaw. Dahil dito, lumingon siya kay matandang mo upang tanungin ang kasalukuyang sitwasyon. Sa isip ni Chen Yunhai, buti na lang nandito si matandang mo. Kahit pa ito ay isang nascent soul stage, magiging parang paghahagis lang ng itlog sa bato ang laban. Ngunit si matandang mo ay nagngangalit ang galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng nakamamatay na enerhiya habang umuungol.
Oy, batang hamak, lumuhad ka ngayon, putulin mo ang dalawang kamay mo, at pagkakalooban pa kita ng buhay ng aso mo. Bago ko pabaguhin ang isip ko. Sa narinig, ikinibit lang ng ating bida ang tainga, halatang walang pakialam at puno ng paghamak. Itong matandang ito, iniisip bang karapat dapat siyang bigyan ko ng mukha? Agad namang nag-apoy sa galit si matandang mo, inilalabas ang napakalakas na aura na bumul-envelopo sa paligid at nagpakawala ng kanyang nakamamanghang presensya. Nataranta ang mga disipulo ng Wind Thunder Sect. Divine Transformation Realm, ang Presier, nakakakilabot. Napatawa ng malakas si Chen Yunhai. Sa presensya ng isang eksperto sa malakas na Divine Transformation Realm, tiyak. Si Yunlin mula sa Xian Tian Sect ay tiyak ng mamamatay. Mayabang niyang itinuro ang mukha ni Yunlin. Yunlin, kahit nabigo akong kitilin ang buhay mo ilang taon na ang nakalipas, ngayon ay hindi ka na makakatakas. Kapag patay ka na, mawawalan ng sandigan ang Xian Tian Sect. At sa oras na iyon, hindi ba't magiging madali para sa akin na kunin ang pamumuno? Bilasan mo at lumuhad ka para magmakaawa kay matandang mo. Sino ang nakakaalam? Baka magawa mo pang manatiling buo ang katawan mo. Ngumiti rin si Yunlin ng isang nakakatakot at malupit na ngiti. Kumislap ang kanyang mga mata na may halong pananabik. Divinity, ha, sige. Kasabay nito, dumating sina Yinlan at ang iba pa sa espiritual na minahan ng Xian Tian Sect. Sa paligid, nagkalat ang mga bangkay ng mga tauhan ng Wind Thunder Sect, nagliliter sa buong lupa. Namangha si Yunlon. Ano? Ang elder ng Immortal Sect ay nasa Wind Thunder Sect. Ang huling natitirang kasapi ng Wind Thunder Sect ay ngumisi ng may pang-aalipusta. Tumangala siya kay Yunlan, tumawa ng malakas, at nagsabi, akala mo ba, kung wala ang proteksyon ng Immortal Sect, maglalakas loob kaming salakayin ang Xian Tian Sect ninyo kasama ang mga halimaw na iyon? Ang elder ay pumunta sa aming Wind Thunder Sect sa pagkakataong ito dahil ang batang sect master namin ay sumali sa Immortal Sect sa Incan Province ilang taon na ang nakalipas. Dahil sa pambihira niyang talento at matagumpay na pag-cultivate, mataas ang pagpapahalaga sa kanya ng Emerald Sect. Kahit nasa bingit na ng kamatayan, nagsalita pa rin siya ng may pagmamataas. Bagaman hindi ko alam kung paano ninyo tinalo ang mga halimaw na iyon, pinapayuhan ko kayong tumigil na. Baka sa hinaharap ay mabuhay pa kayo at pagsilbihan kami bilang parang baka at kabayo para sa Wind Thunder Sect. Nang makita ni Yunlan na patuloy lang itong nagdadaldal, mabilis niya itong pinatay gamit ang isang mabilis na atake. Sa kanya inutusan ang lahat na magmadaling pumunta sa Wind Thunder Sect upang iligtas si Master Pick. Nag-isip si Susian. Marahil ay may kakayahan si Master Pick na lumaban sa Immortal Sect. Ngunit agad na umiling si Xiao Deho at sumagot. Imposible iyon, dahil ang elder ng Immortal Sect ay hindi bababa sa isang cultivator sa Divine Transformation Realm. Sa harap niya, ang isang Yuaning ay parang itlog lang na sumasalpok sa bato. Maski na ikamete ko, kailangan kong makiusap sa Immortal Sect na palayain si Master Pick. Siya lang ang tanging pag-asa ng Xian Tian Sect. Samantala, sa Grand Hall ng Wind Thunder Sect, tinitigan sila ng ating bida na may masamang ngiti. Nagsalita si Qin Yinhai. Malapit nang mamatay pero nagagawa pang tumawa. Nakisawsaw din ang mga tao sa paligid ng aasar. Ang batang ito ay siguradong natakot na ng todo sa Divine Transformation Realm ni matandang mo kaya tuluyan nang nawalan ng bait. Sa lakas niya, malamang ni hindi man lang siya. Karapat-dapat. Sapat lang na magdala ng sapatos ni matandang mo. Biglang dumilim ang mukha ni matandang mo at mariing sinabi. Isang cultivador lang mula sa maliit na bayan sa probinsya ng Wasteland, at naglalakas loob kang maging walang galang sa harap ko. Ang Shin Tian Sect ninyo ay walang iba kundi pugad ng mga langgam. Sa mata ng Immortal Sect, isa lang kayong alikabok na pwedeng panasan at mawala anumang oras. At ikaw, isa ka lang talahib sa gitna ng damuhan, walang halaga.
Dahil pinalala mo ang galit ko, kahit lumuhad ka at magmakaawa na parang aso, buburahin ko pa rin ang buong Shintayan sect ninyo. Masayang tumawa si Yunlin, kalmadong tumingin sa matanda at nang aasar na sinabi. Sige, sige, patayin mo na ako, bilasan mo. Tigilan mo na ang sobrang dakdak. Si Yunlin ay tila na-excite pa, iniunat at pinainit ang mga daliri, habang may mapanuyang tingin sa matandang mo. Ano bang Diyos-Diyos ang Divine Transformation Realm yan? Kung talagang may kakayahan ka, mag-isa na lang tayo. Kung sino ang tatakbo, siya ang magiging aso. Na-provoke ang matanda at agad umatake, iwinasiwas ang napakalaking kamay pababa para supulan siya. Nang maramdaman ang napakalakas na presensya ni matandang mo, hindi napigilan ni Qin Yunhai na mapangiti sa tuwa. Yunlin, ang Shintayan sect ninyo ay magiging pawn lang sa laro ng Wind Thunder sect. Sa sandaling iyon, isang team na tunog mula sa sistema ang umalangaw-ngaw. Host, tinutulungan, kalaban ay nasa late stage ng Divine Transformation Realm. Ina-activate ang passive effect. Habang mas malakas ang kalaban, mas lalakas din ang host, tumataas ang cultivation. Antas, peak ng Divine Transformation Realm. Kumislap ang kidlat sa mga mata ni Yunlin, at mas malakas na puwersa ang biglang sumabog mula sa kanya. Napangisi si Yunlin. Iyan lang ba ang Divine Transformation Realm? Isang galaw lang ng kanyang kamay, madaling naitaboy ang kamay ng matanda. Nanlaki ang mata ni matandang mo, puno ng pagkabigla habang nakatingin kay Yunlin. Bakit ka nasa Divine Transformation Realm? Sa nasaksihan, hindi napigilan ni Qin Yunhai na ma-excite. Bakit ganito? Isang maliit na Shintayan sect lang yan, pero may tagapagtanggol na nasa Divine Stage. Sadyang napakatuso nila para maitago ang ganitong alas. Paano nagkaroon ng tao sa probinsyang Wasteland na umabot sa Divine Stage? At higit pa roon, nasa rurok pa ng Divine Transformation Realm. Nanginginig ang mga tao mula sa Wind Thunder sect, namumutla at nawala ng kulay ang mukha. Sa Wasteland Province, ang antas na Yuan Ing pa lang ay pwede nang maging tagapagtatag ng sekta at magpatatag nito ng hanggang 1,000 taon. Ngunit, kailanman ay hindi pa nagkaroon ng Divine Transformation Realm doon. Bukod pa rito, napakabata pa ng lalaking ito, pero nakamit na niya ang rurok ng antas ng pagiging Diyos. Paano mangyayari yun? Nang gatag sa takot si Chen Yunhai, pinagpapawisan ng malamig, at humihingi ng tulong sa matandang mo. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan mong iligtas ang Wind Thunder sect. Sinubukang manatiling kalmado ng matandang mo at binigyang assurance. Anong ikinapanik mo? Huwag mong kalimutan, mula ako sa Qing Province Immortal Sect. Ang mga pamamaraan ng mga immortal na hawak ko ni hindi niya kayang maisip. Pagkarinig nito, nagtaas ng isang daliring parang pa-friendly pero may halong panunuya ang ating bida sa harap ng matanda. Matanda, sa tingin mo ba talaga mas mataas ang kakayahan mo kaysa sa akin? Galit na sumigaw ang matandang mo. Katawa-tawa, ang mga kasanayan ng mga maliit na sekta gaya ng sa inyo ay napakalayo kumpara sa antas ng aming immortal sect. Pagkasabi nito, gumawa siya ng hand seal at pinakawala ng kanyang hindi pa sanay na kapangyarihan sa Divine Transformation Realm. Idineklara niya, hayaan mong palawakin ko ang iyong pananaw at ipakita sa iyo ang mahiwagang talento sa rurok ng Earth Grade. Sa isang galaw ng Tai Purewood Palm, sumiklab ang napakaraming dambuhalang kamay na dumagsa patungo sa ating bida. Namangha ang mga nakapaligid, halos lumuwa ang mga mata. Totoo nga, Immortal Sect. Pagkilos pa lang, Earth Grade skill na agad ang gamit. Ang mga kasanayan ay hinahati sa antas, Mortal Grade, Spirit Grade, Profound Grade, Earth Grade, Heaven Grade, at Sovereign Grade. Sa Wasteland Province, ang isang Spirit Grade skill ay maaari nang maging kayamanang pinakaiingatan ng isang sekta. Gano kalaki kaya ang agwat? Buong pagmamalaking sinabi ng matanda. Binatilyo,
ang mamatay sa kamay ng isang tulad kong matanda ay isang pribilehiyo para sa isang practitioner mula sa hamak na sekta gaya ng sa inyo. Sa sandaling iyon, nagtaas ng kamay ang ating bida at gumawa rin ng sale. Mariin siyang huminga ng malalim at sinabing, "Ito lang ba ang kaya mo? May ganang ka pang magyabang sa harap ko." Sumigaw siya, "Human King Seal." Hindi lamang nabigo ang kamay ng matanda na abutin siya, kundi napalipad pa ito palayo ng kanyang spell. Agad pagkatapos nito, isang dambuhala at matayog na figure ang lumitaw sa likuran ng ating bida, parang isang invincible war god na taglay ang nakatatakot na kapangyarihan na sinumang makakita ay dadapuan ng matinding takot. Nabagsak ang buong grupo sa matinding krisis. Ano yun? Anong antas ng kasanayan yun? Heaven grade, sovereign grade, hindi, imposible. Muling nagtaas ng kamay ang ating bida, pinakawalan ng isang seal na yumanig sa langit at lupa. Hindi pa doon natapos, naglabas din siya ng utos na agad nagpabagsak at pumihil sa matandang mo. Sa ilalim ng pressure ng ating bida, wala siyang pinagkaiba sa isang langgam na nakikipaglaban sa isang elepante. Nanggigilalas siya ng husto, nanlaki ang mga mata, at napasigaw ng malakas. Sinubukan niyang labanan ang nakakatakot na kapangyarihan na iyon, ngunit lahat ay napatunayang walang saysay. Alam niyang wala na siyang. Hindi pa nagiging katapat ni Yunlin, agad nang sumigaw ang matandang mo. "Hintayin ninyo, tumigil kayo, para sa kapakanan ng Immortal Sect, maawa na kayo sa akin, nakatatandang Ginoo." Ngunit malamig ang tugon ng ating bida. "Anong kinalaman sa akin ang tinatawag mong Immortal Sect?" Muling inulit ng binata ang paborito niyang linya. "Kung hindi mo ako gagalitan, hindi rin kita gagalitan. Pero kung gagalitan mo ako, huhukayin ko hanggang sa 18 henerasyon ng mga ninuno mo at dudurugin ang mga ito." Sinumang magtangkang lumapit ay haharap sa ganap na paglipol. Itinaas ng matandang mo ang kanyang boses na may pagbabanta. "Kapag napatay mo ako rito, ang sekta ninyo ang haharap sa kapahamakan at tuluyang mawawasak. Kung ikaw ang magiging mitya, isang kaayla hilakbot na kamatayan ang sasalubong sayo." Sa harap ng banta, walang bakas ng takot sa ating bida, bagkus, mas lalo pa itong nabuhayan. "Malapit ka ng mamatay, pero nagagawa mo pa rin akong pagbantaan. Mamatay ka na." Muli niyang iniunat ang kamay. Sa gitna ng isang nakapanlulumong sigaw, agad na naging abo ang matandang mo. Sa sandaling iyon, ang buong Wind Thunder Sect ay nabalot ng matinding takot. Si Chen Yunhai, nanginginig sa sindek, ay lumuhad sa harap niya. Pinuno ng Diyos, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Ang Wind Thunder Sect ay handang magpasakop at maglingkod sa inyo gaya ng mga baka at kabayo. Agad ring lumuhad ang lahat ng disipulo ng Wind Thunder Sect sa harap ng ating bida, sabik na sumunod sa kanya. Ngunit sa kanyang paningin, hindi man lang sila karapat-dapat maging aso niya. Si Chen Yunhai, lubhang napahiya, ay nagngalit ang mga ngipin sa galit. Pinuno ng Diyos, ang anak kong si Chen Xiao ay ngayoy anak ng isang immortal at tinanggap bilang tuwirang alagad ng kagalang-galang na Immortal Sect. Kakayanin mo ba talagang galitin kami? Huwag mong saktan ang sarili mo. May mapanganib ng ngiti sa labi ni Yunlin. "Oh, anak ng isang immortal," sabi mo. Lumapit siya ng dahan-dahan sa lalaki at malamig na winika. "Kung ganun, tawagin mo siya rito at umatake. Tigilan mo ang walang kwentang pananalita sa harap ko." At isa pa, dugtong niya, ang Wind Thunder Sect ang unang sumalakay sa Xi'an Tian Sect. "Nasabi ko na kanina, wala kayong pag-asang mabuhay. Kapag sinabi kong gagawin ko, gagawin ko." Sa sandaling iyon, muling lumitaw sa kalangitan ang isang puting figure na may dalang nakapangangilabot na presensya, bumababa sa Wind Thunder Sect. Isang napakalakas na bugzo ng enerhiya ang sumabog. Isang nakakatakot na puwersa at napakalaking lakas ang kumalat sa lahat ng direksyon, tinatabunan ang buong Wind Thunder Sect. Mula sa himpapawid, isang matinis na sigaw ang umalangaw-ngaw. "Ang kahihiyan ay dapat hugasan ng dugo ngayon.
Ang anak ko ay tiyak na maghihiganti. 1,000 beses, 10,000 beses pa. Nilamon ng apoy ang buong Wind Thunder sect, at nahulog din sa lupa ang kahon na kanina'y hawak nila. Si Yunlin ay tila sabik na sabik sa pagdating ng tinatawag na Immortal Child ni Chen Yunhai. At sa mismong sandaling iyon, ilang mga figure ang biglang lumitaw sa kalangitan. Si Yunlin. Tumangala siya, may halong kuryosidad. Pwede kayang si Yunlan iyon? Sa sandaling iyon, sina Yunlan, Su Chenyu, at Xiao Daiho ay nagmamadaling lumipad pababa patungo sa kinaroroonan niya, masayang nagsabi. Mabuti pa, Ye Junior Brother, nandito ka pa pala. Ang ating bida na may kalmadong ekspresyon, ay tumingin sa lahat at sinabi. Kung wala ako rito, saan pa kaya ako pupunta? Hindi ko ba sinabi na pupunta ako para lipulin ang Wind Thunder sect? Nag-aalala si Yunlan, hinawakan niya ang kamay nito at dali-daling hinayla para tumakbo palayo, habang nagsasabi. Swerte mo pa rin. Narinig ko na dumating ang isang elder ng Immortal Sect, at marahil ay nagkataon lang na wala siya rito kaya nakaligtas ka sa kapahamakan. May oras pa tayo para umalis ngayon. Narinig ito ng ating bida at kumaway sa lahat. Yung elder na iyon, ako ang pumatay. Hindi makapaniwala si Yunlan at nagsabi, nagawa mong talunin ang isang elder ng Immortal Sect. Hindi ba't siya ay isang cultivator sa Divine Transformation Realm? Hindi maitago ni Su Xian ang kanyang tuwa. Sabi ko na nga ba, ang lakas ni Master Ye ay pambihira. Kaya niyang ayusin ang lahat mag-isa. Nananatiling gulat si Yunlan sa nakagugulat na balita, paulit-ulit na sinasabi. Paano nangyari yun? Talaga bang kayang talunin ni Ye Junior Brother ang isang Divine Transformation Realm? Ngumiti ang ating bida, tinapik ang balikat nito at sinabi. Sa totoo lang, nasa Divine Transformation Realm na rin ako. Tama na ang usapan. Halina't lipulin natin ang Wind Thunder Sect at mag-replenish ng ating mga resources. Mahinang bulong ni Yunlan sa sarili. Kaya pala, nasa Divine Transformation Realm din pala si Junior Brother. Talagang mahirap paniwalaan. Sa mga sandaling iyon, napulot ni Zhao ang isang kahon mula sa lupa at masayang sinabi sa lahat na nakakita siya ng transformation elixir. Sinabi ng ating bida na gagawin niyang kayamanan ang alchemical pill na iyon para magamit ng master, upang mas mapabilis ang breakthrough nito, at mas lalakas pa ang Xiantian sect. Masayang sumang-ayon at nagpasalamat si Yunlan. Biglang nag-anunsyo ang system. May natukoy na angkop na kandidato para maging disipulo sa loob ng 100 metrong radius. Pinaghihinalaang ito ay ang pinuno ng Demon Sect sa antas na True Immortal. Nais ba ng host na kunin siya bilang disipulo? Ang pagkumpleto nito ay magbibigay ng gantimpalang hindi masukat. Pagkarinig nito, labis siyang na-excite. Ayos to, may bago na namang misyon, at makakakuha pa ako ng disipulo. Isa pa, ang taong iyon ay pinuno ng Demon Sect sa True Immortal level. Kung tama ang magiging approach ko, maaari akong direktang maging isang immortal. Kapag nangyari iyon, pati ang Wasteland Province at maging ang Qin Province ay magiging hindi matitinag. Nakatingin si Yunlan sa likuran ng ating bida. Nalungkot ang mukha ni Su Qian. Kahit na natalo nila ang Wind Thunder Sect dahil kay Guru Yi, nakaaway naman nila ang Emerald Sect. Nag-aalala siya kung magkakaroon pa ba ng lugar ang buong silangang rehiyon at ang Xiantian Sect para makapamuhay ng payapa. Napabuntong hininga si Yunlan at nagsabi, tama ka, ang Immortal Sect ay napakalakas. Hindi ito sekta na kayang harapin ng Xiantian Sect. Lumapit si Yunlan upang tawagin ang ating bida. Nagsalita siya at nagbigay payo. May pambihira kang talento. Huwag mong hayaang mabaon sa wala ang iyong potensyal. Mas mabuting lisanin mo ang silangang rehiyon kapag dumating ang Immortal Sect para maghayganti. Kami na lang ang mamatay rito. Hanggat buhay ka, may pag-asa pa ang Xiantian Sect na magpatuloy. Sumang-ayon si Xiao Daiho. Ang sinabi ng guro ay tiyak na tama. Sumunod na nagsalita si Su Xian.
Tama iyon. Si Master Pick ay isang napakatalinong tao. Sayang kung mamamatay lang siya rito. Sabay-sabay namang sumigaw ang mga disipulo ng Xiantian sect. Eksakto. Si Master Pick ang magdadala ng aming mga pag-asa at magbubukas ng panibagong mundo, upang muling umalangaw sa apat na direksyon ang pangalan ng Xiantian sect. Kami maninindigan dito hanggang sa huling sandali. Hinding-hindi kami uurong. Master Pick, makakaasa kayo, ipakita ninyo ang inyong galing. Medyo nagulat ang ating bida. Hindi sila natatakot sa malalakas, at parang ipinupush pa siya sa unahan upang iligtas ang kanilang sarili. Ngunit nang makita niyang nagkakaisa ang kanyang sekta, nakaramdam siya ng ligaya sa loob. Bahagyang ngumiti ang kanyang mga labi. Nagpasalamat si Yunlin sa lahat at pinakalma sila. Huwag kayong mag-alala. Kapag kumilos tayo, iisipin natin ang magiging kahihinatnan. Anumang susunod na bagay, ipagkatiwala ninyo sa akin. Pagkatapos nito, inilagay ni Yunlin ang kamay niya sa balikat ni Yunlan, tumawa ng malakas, at nagsabi, "Ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang lugar na ito, guro. Linisin mo lang ng dahan-dahan. May mahalaga lang akong aasikasuhin muna." Pagkatalikod niya, biglang tumakbo si Yunlin at nawala sa paningin, mistulang nilamon ng mundo. Walang nagawa si Yunlan kundi panoorin siya. Ang binatang iyon, palaging pumapatay at pagkatapos ay nawawala na parang walang bakas. Paglipat ng eksena sa kagubatan ng kawayan. Mula sa kawalan, isang figure na nakasuot ng pulang kasuotan ang mabilis na tumatakbo sa loob ng kawayang gubat. Siya si Hang Chenyi. Sa sandaling ito, desperado siyang tumatakas. Mula sa kanyang likuran, may umalangaw na tusong halakhak. "Magandang binibini, huwag kang tatakbo. Pabayaan mong ang dawis na ito'y magpakasaya." Pagkarinig nito, si Hong Qian. Galit na galit siya, humarap at pasiga na nagsabi, "Lumayas ka, ilang beses ko bang uulitin sa'yo? Lalaki ako, lalaki." Hinabol siya ng isang matandang lalaki, nakatingin sa kanya na may pagnanasa sa mga mata. "Ganyang kagandang dalaga, paano ka magiging lalaki? Huwag mo na akong lokohin." Walang magawa si Hong Qiangyi at pinilit tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Mabigat ang dibdib niya sa lungkot at sama ng loob. Totoo nga, kapag ang tigre nahulog sa kapatagan, kaya na siyang apihin ng mga aso. Noon, siya ang naging pinuno ng Baiwo Demon Sect, isang pangalan na yumanig sa buong gitnang rehiyon. Itinatag ang Baiwo Demon Sect mula sa True Immortal Realm, isang makapangyarihang puwersa na namuno sa 100,000 bansa at may bilyon-bilyong tapat na tagasunod. Ngunit ngayon, nagdurusa siya, at hindi napigil ang palm attack ang kanyang mga luha. Hindi niya inakalang magbubuklod ang kanyang mga kaaway kasama ang maraming puwersa mula sa mga banal na lupain upang maglunsad ng malawakang pagsalakay laban sa Demon Sect. Dahil dito, napilitan siyang ubusin ang lahat ng lakas para makalaban at makaligtas. Nagkubli siya sa liblib na lupain na ito, ngunit hindi niya inaasahan na haantong siya sa ganitong kahabag-habag na kalagayan. Ang matanda, na may matang puno ng pagnanasa, ay nagbitaw ng masasakit na salita habang bumabato ng mga karayom sa kanya. "Magandang dilag, bakit hindi ka tumakbo ng mas mabilis? Kung hindi, aabutin na kita agad." Pagkarinig nito, nagliyab ng masamang enerhiya ang mga mata ni Hong Qiangyi at pinaandar ang kanyang sandata para hadlangan ang matanda. Ngunit nang magsalpukan ng kanilang lakas, agad siyang itinapon paatros. Bagsak siyang bumagsak sa gitna ng kakahuyan ng kawayan. Pilit siyang bumangon habang inuubo ng ilang beses. Medyo nagulat ang matanda nang makita na nasa foundation establishment level lang siya, ngunit nakayanan pa rin niyang salagin ang atake mula sa isang golden elixir stage cultivator. Biglang pinagpawisan ang matanda. Sa ganitong lakas, posible kayang isa siyang henyo mula sa isang malaking sekta. Agad niyang iniwan ang mga naglalaro sa isip at muling naglabas ng mga pako, pinapana ito patungo kay Hong Qiangyi. Tumusok sa lupa ang mga pako, at kasunod nito, isang nakakatakot na aura ang kumalat mula sa mga iyon, bumalot at pumihil sa kanya.
Natawa ng malakas ang matanda at mabilis na sumugod. Magandang Reyna, tapusin na natin ito. Sige na, itaas mo na ang mga kamay mo at sumuko ka na. Nagngit-ngit si Hong Qiangyi. Hayop kang matandang aso. Itinaas ng matanda ang baba nito at tinitigan siya ng may malisyosong ngiti. Magandang dilag, huwag ka nang lumaban. May hangganan ang pasensya ko. Maging mabait ka na lang, tiisin mo lang sandali. Punong-puno na ng galit si Hong Qiangyi. Hindi na niya kinaya. Bigla niyang hinayla pataas ang suot niyang damit, ipinakita ang matipuno niyang tiyan, at pasigaw na bulyo. Matandang ninuno, idilat mo ng mabuti ang mga mata mong parang sa aso, at tingnan mong malinaw. Lalaki ako, biglang nagmistulang nakakakilabot na tahimik ang kagubatan ng kawayan. Halos lumuwa ang mga mata ng matandang lalaki sa sobrang pagkabigla. Lalaki ka nga ba talaga? Ibig sabihin ba'y sinayang ko lang ang oras ko sa paghahabol sa'yo? Walang magawa si Hong Qiangyi kundi hilahin pababa ang kanyang damit at sabihin. Ayan, malinaw na sa'yo ngayon na lalaki rin ako, katulad mo. Tumigil ka na sa pagsunod sa akin. Ngunit sagot ng matanda, sandali lang. Halata ring hindi normal ang pag-iisip ng matandang ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa binata. Halatang hindi niya tinitigilan kahit babae man o lalaki. Sa katunayan, hindi dapat maliitin ang mga lalaki. Nang makita ito, nag-alab ang galit ni Han Qiangyi. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at bumuo ng isang hand seal, habang ang buong katawan niya ay naglalabas ng napakalakas na aura. Mura niya sa matanda, lumayas ka, walang hiya ka. Pati mga lalaki, hindi mo pinapalampas. Kahit kailangan kong sunugin ang aking inner daan, hinding-hindi ako susuko. Bigla, nagliyab ang mabagsik na apoy sa paligid niya. Nataranta ang matanda, dahil ngayon lang siya nakakita ng isang nasa foundation establishment na makalikha ng ganito katinding presensya. Muling sumigaw ang binata, hayop ka, lubusan mo na akong pinalala ang galit ko, mamatay ka na. Kasabay ng matinding galit, pinalabas ni Hong Qiangyi ang apoy patungo sa matanda. Ramdam ng matanda ang nakakatakot na kapangyarihan, namutla ang kanyang mukha. Sa isang iglap, rumagasa ang malaking apoy at nilamon siya. Napasigaw siya sa matinding sakit, nagsuka ng sariwang dugo habang umuungol sa paghihirap. Sa sandaling iyon, bumagsak sa lupa si Hong Qiangyi sa sobrang pagod. Yan ang napala mo sa sarili mong kagagawan, mahina niyang bulong, may halong pait at panghihinayang. Totoong malas, ang kanyang inner dan ay malapit ng mabasag. Kailangan niyang makahanap agad ng lugar para makabawi ng lakas bago magpatuloy. Biglang, mula sa malayo, may boses na umalangaw-ngaw. Hindi makatarungan ang kamatayan ng demonyong iyon. Tunay ngang may pambihira kang pinagmulan. Napahinto siya at napalingon. Tumayo si Hong Qiangyi na may halong pagtataka, tumingin-tingin sa paligid at malakas na sumigaw. Sino ka? Kasabay nito, may maririnig na papalapit na mga yabag mula sa kagubatan ng kawayan. Maya-maya, isang matandang may hawak na tungkod ang dahan-daang lumabas at nagsalita. Batang kaibigan, huwag kang mag-isip ng masama. Nagkataon lang na napadaan ako rito, at hindi ako kasabwat ng demonyong iyon. Isa pa, normal ang aking sexual na pagkahilig, kaya makakasiguro ka. Sa narinig, nagbigay galang si Hanggi at sinabing, mabuti kung ganon. Kung gayon, kung tayo'y nakatakdang muling magkita, aalis na muna ako. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang sumugod sa harap niya ang matanda. Kitang-kita ang nakakalokong ekspresyon at kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Pero kumpara sa iba, mas interesado ako sa mga sikreto na itinatago mo. Tingnan natin kung ano ang nasa isipan mo na nagtataglay ng ganoong kalakas na talento sa mahika. Pagkatapos sabihin iyon, iniunat ng matandang lalaki ang kanyang kamay sa harap ni Hong Qiangyi. Ang bigat ng presyon mula sa matanda ay agad na nagpabagsak kay Hong Qiangyi sa pagkakaluhod sa lupa. Hindi siya makagalaw, at sa kanyang kaloob-looban ay sumisigaw siya sa kawalan ng magawa. Talaga bang dito na matatapos ang landas ko sa pagkakakultiba?
Hindi ko matatanggap. Hindi ko kayang tanggapin. Sa sandaling iyon, bahagyang nanginig ang mga dahon ng kawayan sa paligid. Biglang, isang malabong figure ang lumitaw mula sa itaas, naglalabas ng matinding presyon. Naramdaman ng matanda ang kapangyarihan ng antas divino at nanlungo ang kanyang mukha, napasindik at napalingon ng mabilis. Ano to? Paano magkakaroon ng isang dakilang makapangyarihan mula sa antas divino sa isang maliit na lugar tulad ng Wasteland Province? May mali ba rito? Lumapag ang ating bida sa harap ng dalawa, ang kanyang tingin ay matalim na parang talam ng espada, nakatuon sa matanda. Nang makita ito ng matanda, kinapitan siya ng matinding takot at pautal-utal na nagsalita. Kagalang-galang na nakatatanda. Patawarin ninyo ako. Siya ay sa inyo na. Aalis na ako agad. Malamig na sumagot ang ating bida. Ang isang mababang uri na tulad mo ay hindi nararapat mabuhay. Pagkasabi noon, iniangat niya ang kanyang kamay at naglabas ng sinag ng liwanag patungo sa matanda. Diretso iyong tumagos sa katawan nito, dahilan para mapasigaw siya sa matinding sakit. Hindi makapaniwala si Hanky sa kanyang nakita. Nawala na nga sa akin ang gintong elixir, tapos ngayon, isang antas divino pa ang dumating. Totoo bang hindi na ako makakatakas sa kapahamakang ito ngayon? Lumapit ang ating bida at tinitigan si Hong Xianyi, bahagyang nagbubulong. System, sige, sabihin mo sa akin. Siya ba ang pinuno ng sekta ng demonyo o isang tunay na antas immortal? Hindi ba't ito'y mahina lang na nasa pundasyong yugto? Niloloko mo ba ako, Ting? Agad na nilinaw ng system. Hindi nagsisinungaling ang system na ito sa iyo. Ang taong ito ay dating pinuno ng sekta ng demonyo sa tunay na antas immortal. Bumababa lang ang kanyang cultivation. Ting, na-activate ang intensyon sa pagpatay para sa host. Lumabas sa harap niya ang impormasyon. Tungkol kay Hong Xianyi. Lalaki, pinakamataas na uri ng talento, may espiritual na ugat na may elementong apoy. Dating pinuno ng Bua Demon Sect, isang cultivador na nagligtas ng mga buhay at naging isang immortal sa tunay na antas immortal. Kasalukuyang nasa beginner foundation establishment ang antas ng cultivation. Hindi makapaniwala si Yunlin sa kanyang mga mata. Ang gwapong mukhang ito, lalaki pala. Naglakad-lakad ang ating bida sa paligid nito, pinagmamasdan mula sa kanyang makinis at maputing balat, sa mga pinong-anyo ng mukha, hanggang sa mahabang buhok na dumadaloy na maaaring ikahiya ng maraming babae, sa puntong magdulot ng kalituhan sa kasarian. Samantala, nakaramdam ng hinala si Hong Xianyi. Bakit ganon makatingin sakin yung lalaking yun? Posible bang gusto rin niya ang kapwa lalaki? Pinisil ni Yunlin ang kanyang baba habang malalim na nag-iisip. Kahit na nasa yugto pa lang siya ng foundation establishment, sa tulong ng kanyang talento at dating karanasan, sigurado siyang magiging mas madali para sa kanya ang makabalik sa rurok ng kanyang lakas. Kung tatanggapin ko siya bilang disipulo, tiyak na hindi ito magiging pagkalugi, naisip niya, saka iniunat ang kamay kay Hong Xianyi. Napapansin ko na kakaiba ang iyong anyo. Isa kang bihirang talento sa landas ng paglinang upang maging immortal. Simula ngayon, napagpasyahan kong kunin ka bilang aking disipulo. Ano ang masasabi mo? Nagulat si Hong Xianyi nang marinig na gusto siyang tanggapin bilang disipulo. Hindi niya maiwasang mag-isip, posible bang nasilip na niya ang mga lihim sa loob ko at nais pa niya itong tuklasin. Sa katunayan, maging ito man ay mahiwagang sandata o pambihirang pagkakataon, hindi ito basta-basta na maiisip o mahahanap sa kagubatan. Nagdilim ang mukha ni Hong Xianyi, na nagbunyag ng paghamak sa kanyang kalooban, at mapanuyang ngumisi. Sa ganitong antas ng cultivation, ni hindi nga ako tinanggap sa panlabas na sekta ng Demon Sect noon, tapos gusto mo pa akong gawing disipulo.